Una sa lahat, Bagyong Ragasa nagparagasa ng baha sa Hong Kong. Mga establishmento pinasok ng tubig. Pati pala isdaan hinagupit. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senador Cheese Escudero at dating Senadora Nancy Binay dawit na rin sa umunay kickback sa mga flood control projects. Pati si dating Senador Bong Revilla na nagbe-birthday ngayon, tinulong may kickback din daw. Mali-maletang may 5 o may lamang bilyong pisong cash idinideliver daw sa bahay ni na Congressman Zaldico at Martin Romualdez. Buwelta ni Romualdez, pilit na pilit daw ang pag-ugnay sa kanya. Sa gitna ng mainit na kontrobersya, ang tanong, nasa na si Zaldico? May nakapagsabing nasa Espanya na raw siya. DPWH Secretary Vince Dizo napamura sa delayed flood control project sa Davao Occidental. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Mo, bakit ka nagbayad ng hindi complete? Alamin na update sa Bagyong Opong at sa mga lugar na madaraanan ito. Anak ni Zaldico na si Elias Binash online sa kabila ng panawagang umuwi na ang kanyang ama. Habang ang SB19 may special performance ng kantang Kapangyarihan sa Japan. Nakaladkad na rin sina dating Senate President Cheese Escudero at dating Senadora Nancy Binay sa anomalya sa mga flood control projects. Silang dalawa, pati na rin si dating House Speaker Martin Romualdez, nirekomenda ng NBI na sampahan ng reklamo. Muli ring nabanggit si dating Senator Bong Revilla na kumikbak din daw sa flood control projects ayon sa isang dating mataas na opisyal ng DPWH. Narito ang aking report. Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi lang pag-amin sa katiwalian ang ginawa ni Bernardo, kundi derechahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. 25% daw ang komisyon na hiningi ni Ko kada proyekto. 2% doon pinaghatian pa ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Sunod naman, si dating Senate President Cheese Escudero, idinawit sa pamamagitan ng kanyang malapit na kaibigan at umano'y campaign contributor na si Maynard Ngu. 20% daw ang usapan na kapalit ng pagpasok ng mga proyekto sa GAA. I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Kwento pa ni Bernardo noong 2023, sinabihan daw siya ni Ngu na makipagkita kay Escudero sa isang wine bar sa Taguig. He told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Sabihin mo kay SEC magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan, binanggit din ang pangalan ni DepEd Yusek Trigev Olivar, dating tauhan ni dating Senator Bong Revilla. 15% na kickback naman daw ang usapan sa mga proyekto na umabot sa 2.85 billion pesos na para daw sa Executive Secretary. Kung kukumputin, aabot yan sa mahigit 427 million
million pesos. Habang si Revilla, diretsyang humingi daw ng 25% na kapalit ng mga proyekto. Cash daw itong dineliver ni Bernardo kay Revilla. Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Hindi rin nakaligtas si dating senador at ngayong Makati City Mayor Nancy Binay. 15% ang hiningi raw ng kanyang staff ni si Carlene Villa. 37 million pesos daw ang dineliver ni Bernardo sa bahay ni Binay sa Quezon City. Sa kabila ng pag-amin ni dating Undersecretary Bernardo sa umunay pakikipagnegosasyon niya sa ilang mambabatas para sa porsyentuhan sa mga flood control projects, itinanggi naman niya na may kinalaman siya sa tinatawag na 2020-2040 scheme. Yan daw yung hatian sa kickback ng ilang DPWH officials. Wala rin daw siyang alam kaugnay sa mga ghost projects. Kanina, inusisa rin ni Senator Risa Hontiveros kung paanong napunta si Bernardo sa DPWH. Sino raw ba ang kanyang backer para umangat sa posisyon? Sino pong nagrekomenda sa inyo nung August 2016 at sino naman nag-back sa inyo nung 2019 nung kayo'y naging USEC naman? Hindi ko po sinasabi, Mr. Chair, na si Secretary Singson kasi hindi na po siya secretary nung... Opo, so sino nga po? Si Mark Villar po was the incoming, Secretary Mark Villar was the incoming secretary during the time. Giit ni Bernardo, 2016 siya naging Assistant Secretary ng DPWH hanggang sa mapromote siyang Undersecretary noong 2017. Sa dami ng pangalan at halagang lumutang, humiling si Bernardo na maipasok siya sa Witness Protection Program. Patuloy naman daw iniimbestigahan ng DOJ ang affidavit at salaysay ni Bernardo. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na nirekomenda na ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng reklamong indirect bribery at malversation of public funds laban kina Senator Escudero, Mayor Nancy Binay at maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. The moment na mag-file ng complaint kasi, that triggers already the AMLA to start filing cases. A recommendation pa lang. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter to eh. Siyempre, wala tayong sisinuhin dito, lahat na nakasama. Isasama natin. Dinideliver umano sa bahay ni na Congressman Zaldico at Martin Romualdez ang mga maletang naglalaman ng milyon-milyong pisong cash. Sa mga high-end na subdivision daw hinahatid ang mga maleta. Naritong muli ang aking report. Basura ang tawag sa limpak-limpak na perang nasa mga maleta na dinideliver umano sa mga politikong nadadawit sa anomalya sa flood control projects. Ayon yan kay Orly Regala Guteza, dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa pagharap niya sa Senate Blue Ribbon hearing, sinabi niyang hindi lang basta pagbabantay ang trabaho niya, kundi pati pagbubuhat ng maletang may limpak-limpak na pera. Bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman. Ang mga maleta dinadala raw sa bahay ni Ko sa Pasig at sa Taguig, pati sa mga bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama umano sa mga naaktuhan ni Guteza noong December 2024 na nag-deliver ng pera sa bahay ni Ko, si Eric Yap. 46 na maleta ang nakitang dala niya na sa tansya ni Guteza ay aabot ang kabuuang halaga ng higit 2.2 billion pesos na cash. Pero hindi raw lahat na pupunta kay Ko. Ayon kay Guteza, 35 maleta ang ibinabaraw sa bahay ni Romualdez sa McKinley Taguig. May iba pa raw siyang na-deliver sa Forbes Park, sa Aguado sa Malacanang at sa dating bahay daw ni Michael Yang. Sa kabuuan, 63 na maleta ang pera na na-deliver daw kay Romualdez mula December 2024. Kwento pa ni Guteza kahit daw sa mga araw na naka-day off siya, nalalaman niyang tuloy-tuloy ang pag-deliver ng kanya mga kasamahan ng tinatawag na basura o mga maletang may lamang pera sa mga nasabing mambabatas. Sa tansyang araw niya, aabot ng 2 hanggang 3 beses ang delivery kada isang linggo mula noong December 2024 hanggang nitong Agosto bago siya nag-resign. Dagdag pa ni Guteza, hindi basta-basta ang maletang pinaglalagyan ng pera. Rimowa raw yan, isang mamahaling brand ng luggage. Pag tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost
Parang isang sakong bigas sa 50 kilos. Kinumpirma rin ng mga driver ng DPWH Bulacan District Office na sila mismo ay nautusang magdala ng 6 hanggang 8 maleta ng pera. Ilang beses daw kay Ko at ilang ulit naman sa Quezon City. Sabi ng kanilang nooy boss sa Engineer Henry Alcantara, kada maleta karaniwang naglalaman ng 30 hanggang 40 million pesos. Ang sinasabing perang ito para umano kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Binay at Pumalag sa akusasyon ng ilang nadawit sa kickback sa mga flood control projects. Ang welta ni dating Speaker Martin Romualdez, pilit na pilit daw ang pag-uugnay sa kanya. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Pinalagan ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga paratang sa kanya ng dating security detail ni Congressman Zaldico na si Orly Guteza na may idinideliver sa kanyang maleta ng pera na kickback umano sa mga flood control project. Giit ni Romualdez, ang testimonya ng testigo ni Senator Rodante Marcoleta ay isang katha lamang. Desperado na raw itong hakbang para iugnay siya sa kickback scheme na wala naman daw talaga. Pilit na pilit daw yan. Nanahimik nga raw siya bilang respeto sa proseso pero dahil daw nadawit na ang pangalan niya sa kontrobersya, lalaban daw siya. Pero may ebidensya. Giit pa niya, kahit kailan daw, hindi siya nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi niya raw kailangan ng perang galing sa masama. Pumalag din si Congressman Eric Yap na idinawit din ni Guteza na nag-deliver daw ng pera sa bahay ni Ko. Giit niya, hindi siya tumanggap o nag-utos na maghatid ng pera kaugnay ng mga flood control project. Wala raw itong katotohanan. Kung magkakaroon ng pagkakataon, haharapin daw niya si Guteza pero sa tamang forum daw kung saan marerespeto ang kanyang mga karapatan. Si Senator Cheese Escudero iginiit na mukhang may planong siraan ng Senado at mga senador para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga tunay na sangkot sa katiwalian. Sabi ni Escudero, bakit puro senador ang itinuturo? Bakit daw hindi binanggit ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo sina Congressman Martin Romualdez at Zaldico? Magsasampa raw siya ng reklamo laban kay Bernardo dahil wala naman daw basihan ang mga paratang. Nagulat at ikinalungkot naman daw ni dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay ang pagdawit sa kanya sa anomalya. Wala raw itong katotohanan. Ginagamit lang daw ang pangalan niya para malihis ang atensyon sa mga totoong dapat panugutin sa isyu. Kinundi na rin ni dating Senador Bong Revilla ang paratang ni Bernardo na humihingi siya ng kickback. Handa raw siyang makipagtulungan sa investigasyon para malaman ang totoo. Wala raw sa kanyang karakter ang pag-iwas sa mga ganitong hamon. Kasama raw siya ng publiko sa panawagan ng accountability. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman, bagamat hindi direktang itinurong sangkot sa anomalya dahil may nabanggit na Executive Secretary na nakakuha umano ng 15% kickback para sa 2.85 billion pesos na proyekto. Sa isang pahayag, itinanggi na ni Bersamin ang akusasyon. Wala raw siyang kickback. Giit niya, walang kinalaman ang Office of the Executive Secretary sa paglalaan ng pondo para sa mga proyekto ng DPWH. Habang si DepEd Undersecretary Trijiv Olayvar na pinangalanan din ni Bernardo, itinanggi ang paratang. Handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon pero magli-leave of absence daw muna siya. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng iba pang mga idinawit ni Bernardo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Tinitrace na ng DOJ ang lokasyon ni Congressman Zaldico. Ayon kay Rimulya, marami ang tumutulong sa paghahanap sa kongresista. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nag-viral ang umano'y larawan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa isang airport abroad. Kumalat din ang sinasabing boarding pass at flight details ni Ko na biyaheng Madrid mula Dubai noong September 24. Kinumpirma ni DOJ Secretary Boyeng Remulla na kasalukuyan nilang tinutuntun ang kongresistang idinadawit sa bilyon-bilyong pisong kickback sa flood control projects. Well, there was a boarding pass ba yun? Or there were flight details sent to us, but we have to validate. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Matatanda ang sinabi ng Kamara na pumunta ng Amerika si Ko para sa medical treatment. Nasa Immigration Lookout Bulletin na ang kongresista. Isa si Ko sa mga muling nabanggit sa pagdinig ng Senado ngayong araw.
Nasa Protected Witness Program na ang nagsiwalat sa kanya na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pati ang anak niyang si Ellis Ko, pinapauwi na ang kanyang ama. Dapat daw harapin ng ama ang mga akusasyon. Nahihiya raw ang batang Ko at walang ibang gusto kundi malaman ang totoo. Sino mang mapatunayang guilty ay dapat daw managot kahit pa ang sariling ama. Ayon kay Ellis, tatanggapin niya kung itatakwil siya ng kanyang ama kesa makitang naghihirap ang milyon-milyong tao dahil sa ginawa nito. Sa ilang ulat, nakasaad na shareholder din si Ellis Ko ng 2 kumpanya ng kanilang pamilya base sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission o SEC. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kakapasok lamang na balita, isa na pong typhoon ang bagyong Opong. Kaugnay po niya, naghahanda na ang mga residente sa Quezon Province at Kabikulan sa pagtama ng bagyong Opong. At live mula sa Naga City, nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Bok, sa ngayon nga, ito na, palakas na ng palakas yung ulan dito mismo sa sentro ng Naga City. Dahil nga yan sa bagyong Ompong. Pero bago bumagsak itong bagyo kanina, naabutan natin ang ilan nating mga kapatid na naghahanda na sa pagsalubong nito. Ayaw daw kasi nilang magpakakampante, lalo't inaasahan nga nila na magiging matindi ang landfall nitong bagyo. Hindi pa man tumatama ang bagyong Opong sa bansa, ramdam na ang malakas na ulan sa Tagkawayan, Quezon. Bago yan, maghapong abala ang mga magsasaka sa pagsasako ng mga pinatuyong palay sa kalsada. Sa Ragay, Camarines Sur naman, minamadali ng mga residente ang pagpuputol ng mga sanga ng puno sa tabi ng kanilang mga bahay gamit ang payloader at bareta. Baka raw kasi mabuwal ito pag bumayo na ang malakas na hangin. Itong isang mas mataas, binabawasan na namin ng mga sanga para mas safe tayo kung sakali dumating si Upong na mas malakas. Abala naman sa pag-aayos ng bubong ng kanyang bahay si Mang Eddie. Tinarakan at inaangklahan niya nga ito ng mga kawayan. Hindi raw kasi tatalab ang simpleng tali lang. Kasabay ng paghahanda ay ang pagdarasal nilang lumihis ang direksyon ng bagyong Opong. Sabi nga ho, signal number 4 dito sa amin. Ay amin hong ginawa ng paraan hong mapatibay. Ay, sana nga ho, lumiso dito sa amin eh. At wala din naman ho kami pinagkukunan kung hindi ho kunting kabuhayan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard at ng ibang ahensya ng gobyerno na nakahanda sila sakaling kailangang mag-rescue o maglikas sa pagtama ng bagyong Opong. Bok, nakakuha nga rin tayo ng detalye mula sa Naga City LGU na nasa 200 families na po yung kanilang in-evacuate sa iba't ibang mga evacuation centers dito sa mismong lungsod, at nakahanda na rin daw yung mga relief packs pati na rin yung mga ready-to-eat meals para doon sa mga kababayan natin na apektado nitong malakas na pag-ulan. Bukod dyan, Bok, inaasahan din na mas titindi ang pag-ulan at yung landfall ay tatama sa may bandang Samar pati na rin dito sa Bicol Region mamayang umaga rin po yan. Yan muna ang latest mula dito sa Naga City. Bok. Maraming salamat at mag-ingat kayo, Ian Suyu. Isa na nga ang typhoon ng bagyong Opong habang patuloy itong lumalakas. Nadagdagan na rin ang mga lugar na itinaas sa storm signal, kabilang na ang Metro Manila. Higit 100 kilometro na ang layo nito sa silangan ng Borongan City sa Eastern Samar. Storm signal number 3 sa Northern Samar, hilagang bahagi ng Samar, Masbate, Albay at Sorsogon. Signal number 2 naman sa Calabarzon, natitirang lugar sa Kabikulan at sa Mindoro provinces. Signal number 1 sa Cebu Province, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Western Visayas. Pati na rito sa Metro Manila, Central Luzon at ilang probinsya sa Northern Luzon. Ayon sa Metra, bukas posibleng maglandfall ang bagyong Opong sa Northern o Eastern Samar. Muli ito maglandfall sa Sorsogon at posible pang maglandfall ulit bukas ng gabi sa Oriental Mindoro. Dahil sa bagyong Opong, malakas ang ulan bukas sa malaking parte ng Kabisayaan. Damay din ang Dinagat Island, Surigao del Norte, Kabikulan, Mimaropa at southern part ng Calabarzon. Posible na ring umulan umaga palang bukas dito sa Metro Manila. Sa Sabado, nakikitang lalabas ng PAR ang bagyo pero magpapaulan pa ito sa kanlurang panig ng Luzon.
Suspendido muli ang klase at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa maraming lugar bukas dahil po sa Bagyong Opong. Hindi po kasama dyan ang health services at disaster response agencies. Ayon sa palasyo, walang pasok sa lahat ng antas sa eskwelahan at tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila, Biliran, Samar, Eastern at Northern Samar, Masbate, Romblon, Sorsogon. Klase sa lahat ng antas naman ang suspendido bukas sa Aklan, Albay, Antique, Batangas, Bataan, Camarines Norte, Camsur, Capiz, Cavite, Catanduanes. Pati na po sa Guimaras, Iloilo, Laguna, Leyte, Marinduque, Negros Occidental, Oriental Mindoro, Rizal at Quezon. Preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa Basista, Pangasinan. Suspendido rin ang klase bukas sa iba pang bayan ng Pangasinan, gaya ng Santa Barbara, Orbistondo at Mangaldan. Pati na sa Kalumpit, Bulacan, Malabuyok, Cebu at Rizal, Occidental, Mindoro. Showbiz tonight na tayo. $1 million o 58 million pesos plus ang titulo bilang Season 20 Grand Winner ng America's Got Talent ang naiuwi ng film singer na si Jessica Sanchez. Nasa frontline ng balitang yan si Von Belinario. And the winner of $1 million is Jessica Sanchez! A champion 20 years in the making ang film singer na si Jessica Sanchez. Siya ang grand winner sa Season 20 ng America's Got Talent. Redemption daw ito ni Jessica na dati nang sumali sa inaugural season ng AGT. This time, her time has come. Thank you guys so much for everything. I just want to thank you guys so much for voting for me and for believing in me. I love you guys so much. Nagpasalamat din si Jessica sa judge na si Sofia Vergara na nag-golden buzzer sa kanya. I feel like she really helped me get this far with the golden buzzer. I mean, she really made that moment for me, so I can't thank her enough. 9 months pwede si Jessica nang pinerform ang Die With A Smile sa finale ng reality talent show. Bukod sa titulo, wagi si Jessica ng $1 million o mahigit 58 million pesos. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. We are just warming up. More showbiz updates sa aking pagbabalik. Susunod, di pa man naglalandfall ang Bagyong Opong, eskwelahan sa Maasin, Leyte, pinasok na ng rumaragasang tubig. AFP itinangging may kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Secretary Vince Dizon napamura sa nabistong Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. At Tom Holland na aksidente sa shooting ng Spider-Man Brand New Day. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha yan ngayong gabi sa Manhilo Elementary School sa Maasin, Southern Leyte. Lubog sa baha ang eskwelahan. Bunsod yan na walang patid na ulang dala ng Bagyong Opong. Inabisuhan na ang mga residente na maging alerto sakaling tumaas lalo ang tubig. Kabilang ang Eastern Visayas sa mga nakikitang tutumbukin ng Bagyong Opong. At live mula sa Cebu City na sa frontline ng balita, John Arawan ng News 5 Visayas. John. Puspusa na ang paghahanda ng mga otoridad at residente sa Cebu Province para sa posibleng pananalasa ng Bagyong Opong sa probinsya. Maging ang mga kalapit na lalawigan, partikular na ang Eastern Samar na isa sa mga inaasahang unang daraanan ng Bagyong Opong, nagsasagawa na rin ng mga preemptive measures. May kalakasan na ang ulan ngayong gabi sa Cebu City. Kanina, inabutan namin ng ilang pasaherong stranded sa pantalan ng Cebu City. Suspendido kasi ang biyahe dahil sa sama ng panahon. Sana may matutulugan kami mga stranded. Di namin alam kung may biyahe na bukas.
Suspindido rin ang ilang mga klase sa Northern Cebu dahil sa bagyo. Naka-code white na mga ospital sa probinsya. Sa ilalim nito, ipinosisyon na ang mga gamot at iba pang medical equipment sakaling kailanganin. Nakahanda na rin ang mga health emergency response team para mabilis na ma-deploy. Naka-blue alert naman ang Northern Cebu PDRRMO kung saan on-call ang lahat ng responders at ibang personnel. Parang umalis na Sa Katbalugan, Samar, nakatali na sa pangpang ang mga motorbangka na ito umaga pa lang. Pansamantala namang sinara ang daan na ito sa barangay Binaluan, Taft, Eastern Samar dahil sa soil erosion bunsod ng malakas na ulan. Sa bayan ng Matag-ub sa Leyte, maagang inilikas sa mga residente. Naka-heightened alert naman ngayon ang Coast Guard District Southern Visayas sa Negros Occidental. Pinayuhan naman ng PCG ang mga residente sa mga nasa coastal areas na manatiling mapagmatsyag. Kahit bukas pa, inaasahan ang paggupit ng bagyong Opong dito sa Kabisayaan. Payo ng mga LGU sa kanilang mga nasasakupan ang maagang paglikas lalo na sa mga nasa alanganing lugar na madaling bahain at may pagguho ng lupa. Mahalaga rin sumunod sa mga abiso ng kanilang binababa. Bok? Maraming salamat at ingat kayo, Jan Arawa. Hindi raw totoong may plano ang AFP na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos na gagawin daw sana noong malawakang protesta kontra korupsyon. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Castillo. Kumalat ang mga impormasyon online. Nasasabayan daw ng kudeta ng militar ang malawakang protesta kontra korupsyon noong September 21 para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang daw sa nagplano dyan ang Armed Forces of the Philippines sa pangunguna umano ng mga retired official. Pero giit ng Armed Forces, fake news yan. Sa isang pahayag, tinawag pa nga ng AFP na malisyoso ang mga kumakalat na balita. Wala raw kinikilalang politika o mga personalidad ang sandatahang lakas at tapat daw sila sa konstitusyon, sa republika at sa sambayan ng Pilipino. Nananatili rin daw silang profesional, disiplinado at matibay ang kanilang chain of command. Ang pang-iintriga umano sa AFP ay pagdidiskaril sa laban ng Pangulo kontra katiwalian. We can say that the Armed Forces of the Philippines remain intact. We continue po to support the anti-corruption drive ng ating Pangulo. Nitong Martes lang nang aminin ng tagapagsalita ng AFP na nakipagpulong nga ang kanilang liderato sa retired officials. Pero wala raw itong ibang kahulugan at pinansya lang daw nila ang seguridad ng kanilang kampo. Alam naman po nila mismo sa kanilang sarili bilang dati po namin talagang kasama in the uniform service kung ano po talaga yung loyalties ng mga nasa active service. Pinuri naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang lahat ng mga sundalong hindi nagpadala sa emosyon noong kilos protesta. Wala rin daw ni isang sundalo ang humawak ng armas at nag-aklas. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Sa taping ang MCU star na si Tom Holland matapos maaksidente sa shooting. Nangyari yan sa set ng Spider-Man Brand New Day sa UK. Hindi na idinetali ang eksaktong nangyari pero nagkamali raw siya sa isang stunt. Dinala sa ospital si Tom, patuloy pang nagpapagaling mula sa kanyang injuries. Next year, nakatakdang ipalabas ang Spider-Man Brand New Day na follow-up sa pelikulang Spider-Man No Way Home last 2021. Get well soon, Spidey! From one unfortunate incident to another, nanakawan naman ang K-pop star at Produce 101 Season 2 winner na si Kang Daniel habang nasa Amerika para sa kanyang concert. Ayon sa kanyang talent label, nalooban ng mga magnanakaw ang isa sa mga sasakyan ng kanilang staff. Laman niyan ang ilang concert equipment ni Daniel, gaya ng stage costumes at hair and makeup tools. Nangyari yan last Saturday habang papunta sila sa San Juan o San Jose, California para sa concert venue. Pati raw lahat ng luggage ni Daniel natangay. Bumili na lang daw sila sa shopping mall ng mga kapalit ng mga nanakaw na gamit. Hindi pa natutukoy ang salarin. Susunod, DPWH Secretary Vince Tizo napamura dahil sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Tricycle driver na nahulog sa ilog sa Nueva Ecija, patay ng matagpuan.
Hotel sa Hong Kong at palaisdaan sa China napinsala ng Super Typhoon Ragasa o dating Bagyong Nando. At K-pop kings na SB19 may pa-white ribbon sa kanilang Japan concert sa gitna ng issues sa korupsyon sa Pilipinas. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Minura ni Public Works Secretary Vince Dizon ang isang district engineer ng Davao Occidental dahil sa nabistong Ghost Flood Control Project. Sinimulan ng kasi yan noong nakaraang buwan kahit 2022 pa raw ito dapat natapos. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Mura at sermon ang inabot ng District Engineer ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Isang delayed flood control project na naman kasi ang nadiskubre ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Yan ang itinayo sa Kulaman Bridge. 2022 pa dapat ito natapos. Ang masaklap, nitong nakaraang buwan lang ito sinimulan. Ang isa pang kinainis ni Dizon, pinalabas pa na tapos na raw ang proyekto. According to the documents we got from the Davao Occidental District Engineering Office and also confirmed by RD Judy, who is here, this project was completed kunyari noong 2022. Nabayaran na ng buo ang proyekto sa halagang 96.5 million pesos. Ang kontraktor ng proyekto, ang St. Timothy Construction Company na pagmamayari ng kontrobersyal na mga diskaya. Galit na galit ako kanina eh. Sino ba naman ang hindi magagalit? 100 million pesos. Sino man ang pumirma dun sa mga papeles na yon na nag-authorize ng payment? Kulong lahat yun. Kinumpirma naman ng mga residente sa lugar na kakasimula nga lang ng nasabing proyekto. Dahil dyan, maglalabas naman ng show cause at suspension order si Dizon sa buong engineering office ng Davao Occidental. Nagbabala din siya sa lahat ng kawani ng ahensya. I'm telling all the people in DPWH now, in all districts, kung merong ganito sa inyo, huwag nyo nang hintayin, pumunta pa ako dyan. Magkusa na kayo. Pinaiimbestigahan din ng ICI ang Commission on Audit dahil sa delayed project. Pinapasuspindi na rin ang proyekto habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Bangkay na ng matagpuan ng isang magsasaka sa gilid ng ilog sa Tabuk City, Kalinga. Base sa investigasyon, inanod sa ilog sa Bauco Mountain Province ang biktima nitong Lunes. Sinusubukan daw ng biktima na tumawid sa ilog kasama ang alagang baka. 2 araw daw nagtagal ang search and rescue bago natagpuan ang bangkay. Sa Caranglan, Nueva Ecija, patay ang isang lolong tricycle driver na nahulog sa ilog. Nakunan pa sa CCTV nitong Martes ang tricycle kung saan nagdire-diretso ito sa ilog imbis na dumaan sa tulay. Pauwi na raw ang driver nang mangyari ang insidente. Kaninang umaga nang matagpuan ang bangkay ng biktima sa ilog. Pinasok ng tubig ang isang hotel sa Hong Kong sa gitna na pananalasa ng Super Typhoon Ragasa o ang dating Bagyong Nando. Sa video, makitang nawasak ang glass door ng hotel sa tindi ng pagragasa ng tubig. Isang hotel guest ang tinangay ng tubig pero tinulungan siya ng isang lalaki. Sa iba pang bahagi ng Hong Kong, humampas ang malakas na alon na sinabayan pa ng pagbayo ng hangin. Parang nililindol naman ang palaisdang ito sa Guangdong, China. Malaki ang mga alon dahil din sa bagyo. Ang Super Typhoon Ragasa ay tuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon. Abangan, mga residenteng binagyo sa Macau, nag-uunahang makahuli ng isda sa baha. At SB19 may pa-white ribbon sa concert sa Japan bilang pakikisa sa laban kontra korupsyon.
Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Binabash naman ang anak ni Congressman Zaldico na si Ellis matapos magbigay ng statement tungkol sa hinaharap ng kanyang ama sa flood control projects. Matapang ang komento ng aktor na si Albi Casino sa statement ni Ellis. Mula music ni Ellis hanggang sa kanyang fashion at pamilya, nakakadiri daw. Ayon naman sa content creator na si AC, ang dami raw chika. Mas matutuwa raw siya kung direktang tinext ni Ellis ang ama. Sa ilang ulat, nakasaad na shareholder din si Ellis ng dalawang kumpanya ng kanilang pamilya base sa mga documents ng Securities and Exchange Commission o SEC. Kahit nasa Japan, inaalala pa rin ng P-pop kings na SB19 ang sitwasyon sa Pilipinas. Nakiisa sila sa anti-corruption movement habang nasa concert sa Tokyo. Lahat ng ating mahal lima may pa-white ribbon sa kanilang outfit habang kinakanta ang hit song nila ng Ben and Ben na Kapangyarihan. Sakto ang kanta sa isyu ngayon ng korupsyon sa mga maanumalyang proyekto sa bansa. Isang paalala ang kanta sa mga nasa kapangyarihan. At yan ang hottest and latest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Stay safe mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, binahaman dahil sa Typhoon Ragasa, nagawa pa rin dumiskarte ng mga binagyo sa Macau. Naging instant fishing ground kasi ang mga binahang kalsada doon. Kanya-kanyang huli ng isda ang mga residente. Halos buong komunidad na nanguhuli ng isda sa mga binahang kalsada. Sandali ring napawi ang kanilang pinagdaraanan dahil sa pagtatawanan, lalo't naglalakihan ang mga nahuli nilang isda. At naglalakihang buwaya dito sa Pilipinas. Alam no? Alam mo masarap na luto dyan? Ano? Lutong Macau. Sa buwaya pa rin ako. Ako din, sa buwaya ako. So, malalaking buwaya. Ang lalaki kasi talaga eh. Ang tataba Yes, ng buwaya. malulusog. Wala siya nasabi. May exo ka. Sige nga. Hindi kasi short, hindi po short banter tayo. Kasi kahapon. Hindi short banter. Kaya dumami yung sinabi niya. Hindi lang siya yes. Hindi siya gano'n. Yes. At hindi tayo careful. Bubito na tayo para biyernes na. Yan po ang 45 minuto pag-imas mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako na po si Adlingao. Magandang gabi.